Mga kapatid, yung katabi ko, si Caromiel. Sa kanya yung Toyota Race 2022 model. Sira yung tubo na nagkukonekta doon sa catalytic converter papunta doon sa exhaust manifold. Pangalawang beses na. Ano yung sinasabi mong ilalagay na flexible dyan? Yung ano sir, Ha? yung naglalaro lang siya. Naglalaro. O, dudugtong. Kasi ito, lagi napuputol dito yung Dyan. tambuson niya kahit na Oo. ngayon naputol naman ulit dito sa may gitna. Dyan naman sa puno na. Sa puno dito. Original na design nila yan eh. Bakit mo babaguhin? Pag Ha? gumagalaw siguro sir yung makina, Sige, tingnan ko nga. hindi siya Pangilang putol na yan, pangilang putol. pangalawa na po. Pangalawa, ilagay mo nga dito, tingnan ko nga. Ito po sir. Oo. So, yan yung catalytic converter. Opo. Hindi naman siya naputol doon sa hinang eh. Doon siya sa gilid na putol oh. Kita mo? Opo. Ayan oh. So ano lang ibig sabihin yan? Manipis talaga yung ano, Yung pistingero. yung ginamit na metal. 2022 na Toyota Race. So ayan po mga kapatid oh. So problema na po ito ng may-ari, pangalawa na. Dinala dito sa amin. Pero ito kaya nating ihinang kasi hindi na to cast iron. Opo. Ha? Kaya naman sir. O yero na lang yan eh. Black iron na yan eh, di ba? Black iron. So kaya mo ng ano yung acetylene ba titira mo dyan? Welding. Welding po sir. Welding no? Para talagang ano, Para kapit na kapit yung kapit na. Oo. O yan o, 2022 model na Race. Sira kagad yung catalytic converter. Kasi ang dahilan, gawa nga nung yung balagbag kasi ang makina nito, nakapahalang yan eh. Ang galaw ng makina, ganun talaga oh. Yung Avanza kasi diretso ang ano eh, ang makina. Ito balagbag ayun ang transmission oh. Oo. Eh wala itong flexible. Doon sa pababa, dapat yan may flexible doon para hindi idadamay yung matigas na parte ng tubo. Hindi talaga sumusunod to. Pero winelding mo na yan, ano? Oh, yung ginagawa mo ngayon para lang sa ano, yung singaw. Kasi magkakasingaw yan eh. Oh, yan. Talagang ginalingan mo ha. Eh, kailan mo ba to binili? 4 na araw pa lang, sir. 4 na araw pa lang. O yan po ha, bumili. 4 na araw pa lang itong nabaran na to sa kanya. Nagbigay na kagad ng Konsume. konsume. Galing kayong Isabela. Padela, sir. Tapos nasaldak na Nasa matindi. black. Ano nangyari? Nag-check engine, sir. Tapos nawala ng, ano, nag-low power eh. Hindi na maka-attack. Hindi na makahatak. Isabela, bundok pa yun. Bundok. Up and down pa kayo ron. Hindi, nakababa naman kami ng, ano, ng San Jose kami Ah, nasa sa San Jose na saldak. Oo. Oo. Tapos nakapagtanong kami ng mekaniko ron na pwede, tinanong ko kung pwedeng maiuwi. Kung hindi, doon ko na lang sana papahila. Kaya lang, pwede daw iuwi, kaya inuwi namin. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, dadalhin natin kay Autoran kasi sa palaran natin iadalhin doon. Kasi kahit mataas doon, sana umabot. Kung hindi naman umabot, tatawag namin kay Autoran. Paparescue. Napa-overnight na kagabi ano. Oo. Pero napuyat ako, di ko tinantanan yun. Kaya sa asawa mo sir, no? Oo, sabi. Oo. Okay mga kapatid, balik tayo rito. Nissan Navara Calibre. Ayan, NP300. Galing ng Isabela. Pagdating ng San Jose, Nueva Ecija, nag-low power. Nalubak na matindi. No, nagkaroon ng 4 na trouble codes. Okay, mga kapatid, i-delete muna natin yung mga DTC na na-record dito sa ECU nito dahil nga may problema siya before. So, inayos natin yung mga problema, yung mga maling koneksyon, yung mga nabunot na koneksyon. Meron pang grounded yan, nakadikit doon sa engine. Inayos na natin yon, binalutan natin yun ng tape para hindi na magkokos ng check engine. So dito, boost sensor, PO237, tapos fuel pump. Yung nangyari sa Nissan Navara na yon, habang umaandar siya, nabunot yung socket, konti doon sa ECU. Medyo tumagilid ng konting ganon. Kasi nga sa sobrang lakas ng saldak. Kung dinala na nga niya dito, yun na nga yung tinitrace namin kasi yung mga wires na affected doon sa pagkakasaldak ay may kinalaman doon sa fuel pump. Kaya parang ang nangyari doon, nagpalit ka ng fuel pump. Alam nyo naman sa mga sasakyan ng Nissan, sa modelo ng Nissan, kapag nagpalit ka ng fuel pump,
kapag nagpalit ka ng mga injectors, kapag nagpalit ka ng mga SCB, kailangan nire-relearn yan. At meron pang isang wire doon na talagang nabalatan siya, nagasgas at dumikit doon sa mismong engine. Kaya nagkaroon ng short circuit. At isa rin yon sa nag-cause doon sa mga errors na to na nakikita nyo. So nung nabura ko na lahat, na-delete ko na yung mga errors na yon, isa lang talaga yung natira na matindi. At yun nga yung may kinalaman doon sa fuel pump. So ito po ang naging remedyo rito ay nag-relearn lang naman talaga tayo nung kanyang fuel pump. Ngayon, kung wala kayong scanner para mag-relearn ng fuel pump, eh hindi nyo talaga yan madadali. At yun nga, nagkaroon na rin po tayo ng, ng injector coding. Kasi habang ito ay umaandar, nabunot ng konti yung socket doon sa ECU at naapektuhan din itong mga injector codes. Tapos, nung dinala nila sa unang talyer na gumawa, basta na lang pinagbubura yung mga error codes at na-corrupt na naman yung files. So, nag-encode tayo ng injectors. Isa lang naman talaga yung affected na injector, pero inulit natin na i-encode yung 4 na injectors. O sige nga, start mo nga. Teka muna, bago mo start. Kahapon, pag in-start mo, ramdam mo low power, no? Oo. Walang kaangil-angil to, walang kagalit-galit. O sige nga, start mo nga ngayon. Pero may check engine kahapon yan. May check. O ngayon? Wala na. Wala na. O sige nga, pagalitin mo nga. Yung galit na agad. Ano? Galit na agad. Parang gusto mong lumaban. At saka walang ingay yung sinasabi mo. Wala na. Oh, Malinis na. malinis na. Oo. Yung check engine niya, wala na. So hindi na tayo bumili ng fuel Wala pump. na. Wala na lahat. Hindi Wala na tayong bibili. bili. Walang gastos, no? Oh. Oo. Malinis So, na malinis. O ito, ayos. O ito mga kapatid, mission accomplished tayo doon sa unit ni Sir. Itong unit ni Sir, nalubak ng matindi. Sabi nga, nasaldak sa Tagalog. Nagkaroon na ng check engine. Kakaiba, no? Nasaldak, nagkaroon ng check engine. Okay na. Saan ngayon ang punta nyo? Muntalban na, uwi uli. Uwi na kayo ng Muntalban. Tapos na Muntalban, Isabela na uli. Isabela na ulit. Ahon ko na naman. O di sana i-share nyo yung mga videos natin, mga vlogs natin, sir, para marami pa tayong matulungan. Oo. Yung experience nyo na to, i-share natin para makatulong din doon sa marami na naka-Nissan Calibre NP300 na Navara. Mga kapatid, paalaala lang po lalo na po doon sa mga bagong mekaniko at yung mga bago pa lang na nagmamay-ari ng mga scanners. Bago nyo po kasi i-delete yung mga DTCs or yung mga error codes. Ano po yung DTCs? Yun po yung Diagnostic Trouble Codes. Bago nyo i-delete yan, kailangan ma-perform nyo muna yung mga procedures na dapat gawin doon sa error code na nakita nyo. Halimbawa, tulad nito, P0628, fuel pump, circuit low or circuit high. Tapos yung sumunod, P0089, fuel pump na naman. Tapos yung sumunod dito, P1272, so ito po ay pressure relief valve. Lahat po ng mga DTCs na to, ito po yung nakuha natin doon sa Navara na ipinakita ko po sa inyo kanina. So ngayon mga kapatid, na-delete ko po yung unang tatlo. Itong 628, itong 089, saka yung 1272. Ayan, nakalagay po dito ay passed kasi po na-delete ko na po yung tatlo. Pero sa totoo lang, itinry ko silang i-delete lahat. Kaya lang naiiwan itong dalawa. Itong P1275 at itong B0001-13. Ito nga yung sa airbag niya. Kaya hindi ko ma-delete itong P1275 ay may problema pa po tayo doon na kailangan kong i-address. Pero sa totoo lang po, yung mga procedures na dapat gawin ay nagawa ko na. Tulad nung pagtetesting ko ng mga continuity ng wires. Ano po yung continuity? Yung mula sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo, tinetest ko po yan ng aking digital tester. Ito po yung digital tester, tina-charge ko lang Ayan. So, tinetest ko yung continuity niyan, resistance check kung may putol o wala. Or kung grounded ako doon sa chassis ground or kung grounded ako doon sa high or doon sa positive. Itinetest ko po yan ng digital tester. Lahat ng mga ito yung mga procedure na yan, na-test ko po yan at lahat po ay okay. Ngayon, ito pa mga kapatid sa mga bagong mekaniko at yung mga nagdi-DIY.
hindi na po uso ngayon yung gumagamit ng mga test light kapag ang itetest nyo ay yung mga wires na papunta doon sa ECU. Nako, wag nyo na pong gagamitin yan. Makakasira po kayo ng ECU at pwedeng makasira din po kayo ng mga sensors. So, ang importante po, kapag nagtetest po kayo ng mga wiring harness na papunta doon sa inyong mga ECU or papunta doon sa mga scanners na yan, ay gumamit po kayo ng digital multimeter. Ito po yung importante para hindi kayo magkakaroon ng short circuit. Yung po kasing mga test light, siyempre, bumbilya yon, yung kabilang dulo no, nasa positive, at yung kabilang dulo naman, ilalagay mo doon sa itetesting mo or doon sa ground, nako, masisira po yon. Ngayon mga kapatid, halimbawa, balik tayo doon sa unang sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, merong hindi ma-delete na error codes, katulad nitong P1275, fuel pump. Ito nga po yung naging problema ng Nissan. Kaya po tayo ay nag-encode pa po ng injectors. Nagawa po natin yon kasi merong isang injector na hindi niya na-read. So, in-encode po natin yon. At yun nga po ito, yung P1275, kinonsider po kasi nung computer na nagpalit ng SCB, yung Navara na yon. Hindi lang po sa Navara to sa halos lahat po ng mga naka-common rail na yan ay may mga SCB yan. So ngayon, ang pinag-aaralan natin ay yung sa Navara. Yung po kasing isang wire nung SCB po na yon, natalupan yon at dumikit doon sa engine. So nung dumikit siya sa engine, live wire yon, hot yon. So syempre, na-consider ngayon na nawalan yun ng power nung malakas na saldak, nawalan ng power yung linya na yon, at kinukonsidera ngayon nung ECU mo na nagpalit ka ng SCB. Sa mga unit ngayon, yung mga common rail na yan, yung mga modelo, kapag nagpalit ka ng SCB, ay kailangan mo siyang i-relearn or i-reset. Yan. Kung hindi mo gagawin yung pag-relearn at pag-reset doon din sa scanner mismo, ay hindi mo madidelete yung error code, yung DTC na P1275. Kaya po ang mangyayari kung wala talaga kayong scanner, ay hindi nyo maaayos at hindi nyo matatanggal yung check engine. So ang ginawa ko po doon, dahil meron po akong scanner, ay dinilit ko po dito sa scanner na to yung DTC, pero inuna ko muna na i-relearn yung pump. Okay. Pero itong luma kong scanner, hindi po niya kaya yon. Kasi po, itong lumang scanner ay walang special option. Pero ito po, may mga special option na po ito at nakapaloob nga po lahat doon yung mga pagre-relearn. Ayan po sana po nakuha nyo yon. Ngayon, paano kung wala po kayong scanner? Wala rin kayo nitong lumang scanner. Paano po yung manual reset sa SCB or doon sa fuel pump? Sa mga Nissan po, ito po. Pagpasok nyo po ng susi, mag-count po kayo ng 1, 2, 3 seconds. Tapos, i-on nyo po yung ignition. Pag on nyo ng ignition, apakan nyo ng 5 beses yung accelerator. Hanggang doon sa floor, ipino-floor nyo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Bitaw kayo. After nun, maghintay kayo ng 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagkatapos po nung 7 seconds po na yon, apakan nyo ng todo yung accelerator ulit. Nakadiin talaga dun sa floor. At hintayin nyo po na mag-illuminate yung check engine. Magbiblink po yon. So 10 seconds ang kadalasan, nagbiblink na siya. Minsan umaabot ng 12, 13, or 15 seconds, nagbiblink po ngayon yung inyong check engine light. At habang nagbiblink po yon, ang ibig sabihin nun, ay nagre-relearn ngayon yung inyong fuel pump dahil nga po nagpalit kayo ng SCB. So dito po sa pinag-aralan natin, dito sa inayos ko na Navara, hindi po ako nagpalit ng SCB doon. Kaya lang, dahil nga po nasugatan yung wire na papunta doon sa SCB, kinonsider ngayon nung ECU na nagpalit ako dahil talagang naputol yung power doon nung nag-ground yung wire na yon doon sa engine. Mga ilang minutes, patayin mo na yung ignition mo at i-on mo na ngayon ang iyong engine. I-start mo na siya. At kapag ka nawala na yung check engine, na-reset mo na po ang iyong fuel pump ng iyong engine. Yan. At yan po ay hindi na magli-limp mode. So, ibig sabihin, na-relearn mo na yung fuel pump mo.
Okay mga kapatid, ito pong si Boss Russell at si Jamie ay may pinuntahan pong isang certified kapatid diyan po sa San Mateo, Rizal. At ito pong kapatid po natin na ito ay nagre-repair po siya ng mga racing boots ng mga riders na nakikita nyo na mga naka-boots. At hindi lang po siya nagre-repair, gumagawa pa po siya ng sarili niyang gawa ng mga racing boots at mga medical footwear. Meron po silang FB page at ang FB page po niya ay Bong Racing Boots Repair. Ito po ay matibay, maganda at mura pa. At ito pong si Kaenteng. Naku po mga kapatid, ayan, gwapong-gwapo kasama ang anak kong gwapo rin. Panoorin niyo po at tignan niyo po yung picture niya. Hanapin niyo rin po ang kanilang FB page sa mga riders na kasama natin, mga subscribers po natin. Baka naman po, pwede niyong pasyalan si Bong Racing Boots Repair sa kanilang FB page at kung magpapagawa po kayo ng mga boots, hanapin niyo po si Kaenteng diyan po sa San Mateo, Rizal. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel na Autorans. Kung nakakatulong po ang aking mga vlogs, kung maaari po sana pakishare and likes nyo na rin po ito at siyempre po, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.